At isinasalaysay sa atin ni Demis ang kwento ng kanyang pagiging Muslim at inilalahad ang kanyang paglalakbay sa mga gamot na hallucinogenic at mga mental hospital bago niya natuklasan ang kapayapaan at katahimikan sa relihiyong Islam. Sabi ni Demis, nang ako'y 4 na taong gulang, lumipat kami ng aking ama at ina sa France. Nakatira kami sa isang napakahirap na kapitbahayan. At nung ako'y nasa edad na 14 na taong gulang, sa aking pagka-teenager, ako'y nahilig sa musika at pag-awit, partikular sa sining ng rap, na sa totoo lang ay isang uri ng sining na maaaring hindi angkop para sa mga babae. Dahil ako'y isang tomboy at minsan ay naiisip ko na hindi ako isang babae. Ang rap ang aking pinili. Noong taong 1999, inilabas ko ang aking unang album. Naibenta noon ng mahigit 1 milyong kopya sa France at sa mga bansang nagsasalita ng wikang Pranses. Noong 2003, inilabas ko ang aking ikalawang album. Noon nagsimulang makilala ako ng karamihan at sumikat ako sa buong mundo. Ngunit noong 2006, naglabas ako ng album na naging tanyag at lumikha ng malaking ingay sa buong mundo. Nagsimula akong makipagkumpetensya sa pinakamalalaking rap artist sa mundo at naging mas mayaman at mas sikat. Naabot ko ang pinakamataas na antas ng kasikatan at kayamanan. Dahil araw-araw akong nagdaraos ng mga ingranding pagtatanghal ng awit na dinadalo ng hindi mabilang na dami ng tao. Napakalaki ng bilang sa France man o sa ibang bansa sa Europa, Africa o saan pa man. Meron akong pribadong eroplano na nagdadala sa akin saan man ko gusto. Sabi ni Dems, kapag marami kang pera at kasikatan, maraming tao ang susubok lumapit sa iyo. Ang mga kabataan ay nagnanais na ako'y mahawakan at masulyapan. Pero ako'y sensitibo, kahit na ang aking hitsura ay hindi nagpapahiwatig nito. Kaya naman natatakot ako sa mga taong gustong lumapit pa sa akin ng sobra. Hindi ko naramdaman ang kapayapaan kailanman, sa kabila ng lahat ng kasikatan at kayamanan na aking nakamit. Hindi iyon nagdulot sa akin ng kaligayahan.